Mga serbedor lang kayo. Hanggang dyan lang ang lugar nyo. Sa sahig, hindi sa mesa. Iyon ang paulit-ulit na salitang pinupukol sa mag-inang araw-araw na yumuyo ko para maglingkod. Habang ang mga mayayaman ay kumakain sa ginto at kristal. Sinay binibilang ang kanin at asin. Binuhusan pa ng tubig sa party. Pero nanginginig ang lahat ng may isang otoritibong boses ang nagsalita. Itigil niyo ang pamamahiya sa kanila. Dahil ako ang... Kung titignan sa labas, parang postcard ang mansyon ng mga Monteclaro. Malawak na bakuran, fountain na may puting kabayo, mga haliging kasing taas ang puno ng niyog, at bintanang kumikislap sa araw na parang laging bagong linis. May mga hardin na puno ng rosas, may mga ilaw na otomatikong umiilaw pagdapit hapon, at may gate na parang pintuan ng palasyo. Pero sa loob, hindi lahat kumikinang. Hindi sa mga sahig na marmol, hindi sa mga chandelier na parang yelong nakabitin sa kisame, kundi sa puso ni Elena Monteclaro, ang bunsong anak ni Don Ricardo Monteclaro na araw-araw lalong nabibigatan. Miss Elena, alis na po kayo. Andiyan na si Don Ricardo sa breakfast table. Narinig ni Elena ang boses ni Yaya Nena sa labas ng kwarto. Tahimik, maingat. Laging ganon ang mga kasambahay sa mansyon. Takot magkamali. Takot maabutan ng masamang mood ng amo. Huminga si Elena ng malalim. Nakatingin siya sa salamin. Nakasuot ng simpleng blouse sa puti at palda na navy. Ang buhok niya maayos na nakapulupot. Ang mukha niya maayos din, kung tutuusin. Pero ang mata niya pagod. Parang laging may gustong sabihin pero walang pagkakataon. Andiyan na po ako, Yaya. Sagot niya at pilit na mahinahon. Bumaba siya sa hagdan na para bang tumatawid si entablado. Bawat yapak niya may tunog. Bawat tunog parang paalala. Bantayan mo ang sarili mo. Huwag kang mapapahiya. Huwag kang lalampas sa linya. Pagdating niya sa dining hall, naroon si Don Ricardo. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Nakapolo barong kahit ordinaryong araw lang. May hawak na dyaryo pero halatang hindi talaga nagbabasa. Nakataas ang kilay niya habang pinagmamasa ng paglapit ni Elena. Late. Malamig na sabi ni Don Ricardo. Hindi tiningnan ni Elena ang relo kahit alam niyang hindi naman siya late. Sa mansyon hindi oras ang batayan, mood ng ama niya. Pasensya na po. Sagot ni Elena at umupo sa upuan na laging sa kanya. Hindi siya pumili. Hindi siya nagbago ng pwesto. Alam niya ang batas sa bahay. May assigned seat ang lahat. Kahit matanda ka na. Sa kabilang bahagi naman ng mesa, naroon ang dalawang kapatid niyang babae, si Clarice at si Regina. Parehong nakasuot ng elegante. Pareho ring tahimik, pero iba ang uri ng katahimikan nila. Hindi na yung katahimikan naglalaban sa loob. Katahimikang sanay na. Si Clarice may asawang negosyanteng pinili ni Don Ricardo. Si Regina, engaged na rin sa lalaking kapartner umano ng pamilya sa negosyo. Si Elena ang natitirang hindi pa naiaayos. May schedule ka mamaya, sabi ni Don Ricardo, tiklop ang dyaryo. After lunch, pupunta kayo na rin hina sa club. May meeting si Don Arturo roon. Nandoon ang anak niya, magpakita ka. Napakapit si Elena sa kutsara. Po? Hindi po, Elena, magpakita ka. Hindi yung lagi nakatago ka sa kwarto mo sa hardin. Hindi ka na bata. Bata. Iyon ang tawag sa kanya kapag hindi niya sinusunod. Pero kapag may utos, bigla siyang hindi na bata. Si Elena pinipilit ngumiti. Opo. Walang opo lang. Singit ni Regina. Malumanay pero may takot sa tono. Sumunod ka na lang, Elena. Parang normal na bagay lang. Parang kumain ka na. O uminom ka ng tubig. Ngunit alam na Elena ang ibig sabihin ng magpakita ka sa mundo nila. Ipakita mo ang karapat-dapat ka sa mga taong gusto kong iugnay sa'yo. Hindi mo naman kailangan laging magreklamo. Dagdag ni Clarice, mumunguya ng tinapay. Kung tutuusin, swerte tayo. Meron tayong lahat. May lahat. May pagkain sa mesa, pero kulang ang gana.
May damit sa closet pero kulang ang hinga. May bahay pero kulang ang kalayaan. Pinipilit na Elena lunukin ng pait na parang nakabara sa lalamunan niya. Matapos ang breakfast, tumayo si Don Ricardo. Inayos ang cuff ng kanyang polo. Mamayang gabi may bisita ulit tayo. Huwag kang lalabas ng mansyon at huwag kang kakausap ng kung sino-sino. Naniga si Elena. Sino pong bisita? Hindi siya sinagot. Lumakad si Don Ricardo palayo na parang walang iniwang tanong. Nang mawala ang tunog ng hakbang ng ama niya, sakalang huminga ng mas maluwag ang buong mesa. Parang may bigat na pansamantalang nawala. Anong bisita? Bulong ni Elena kay Regina. Tumingin naman si Regina sa paligid bago sumagot. Di ko rin alam, pero may narinig ako kagabi kay na mama. May kausap si papa sa phone. Para may sinasabi siyang proposal. Sumikip ang dibdib ni Elena. Proposal? Hindi na nakasagot si Regina. Tumayo na lang siya. Parang ayaw ng palalim ang usapan. Si Elena naiwan sa mesa. Nakatitig sa baso ng tubig na parang doon niya makikita ang sagot. Sa loob ng mansyon, kahit tubig, parang may kondisyon. Uminom ka, pero huwag kang magtatanong. Kumain ka, pero huwag kang pipili. Mabuhay ka, pero sa paraan na gusto ko. Pag-akit niya sa kwarto, binuksan niya ang bintana. Malayo ang tanaw, ang hardin, ang mga puno, ang mga tauhang kumikilos sa ilalim ng araw. May mga nagwawalis, may nagdidilig, may nagpuputol ng damo. Doon sa gilid ng hardin, may lalaki na kayuko, may hawak na hose, nakatutok sa mga bagong tanim. Hindi niya makita ang malinaw ang mukha sa taas, pero kilala niya ang tindig. Kilala niya ang katahimikang dala. Parang ang buong hardin, tahimik dahil sa kanya. Napakapit si Elena sa gilid ng bintana. Hindi siya lumingon sa loob ng kwarto. Para bang natatakot siyang mahuli kahit sa sariling isip. Marahang isinara ni Elena ang bintana at saka humiga sa kama na malambot pero parang kulungan. Sa gilid ng kanyang dresser, may nakapatong na lumang notebook. Hindi mamahalin, hindi branded. Simpleng notebook lang na may takip na kulay asul. Kinuha niya iyon at binuksan sa pahinang may sulat kamay. Gusto ko lang maging ako. Gusto niyang umiyak pero hindi siya umiyak. Sa mansyon ng Monte Claro, hindi uso ang luha. Kailangan mong magmukhang maayos kahit durog ka sa loob. Kailangan mong umiti kahit parang pinipilas ang dibdib mo. Sa labas may narinig siyang boses na Don Ricardo. Sigaw ng isang kasambahay. Ang bagal niyo! Ilang beses ko bang sinabi na ayoko makakita ng kalat? Sumunod ang boses ng kasambahay, nanginginig. Pasensya na po, Don. At pagkatapos, tahimik. Naging malamig ang palad ni Elena. Sa isang iglap, naalala niyang hindi lang siya ang kontrolado sa mansyon. Lahat sila. Ang mga kapatid niya, ang mga kasambahay, kahit ang hangin parang may bantay. Tumayo siya at lumapit sa salamin muli. Tinitigan niya ang sarili. Hanggang kailan? Bulong niya na halos walang tunog. Sa labas ng kanyang kwarto, naroon ang malaking mundo ng yaman. Pero sa loob ng dibdib niya, may mas malaking bagay na nawawala. Ang karapatang pumili. At habang papalapit ang gabi at ang bisita na hindi niya kilala, isang pakiramdam ang dahan-dahang gumapang sa kanya na may paparating na pagbabago. Hindi maganda ang pagbabago. Hindi niya pa alam kung ano, pero alam niyang pag dumating yon, maaaring hindi na siya makabalik sa dati. Ang lihim na pag-ibig sa hardin. Tahimik ang hardin ng mansyon tuwing hapon. Hindi iyon ang tahimik na nakakapanatag, kundi yung tahimik na may bantay. May mga bata sa bawat sulok, CCTV, kasambahay, tanod at higit sa lahat ang anino ng isang ama na parang kahit wala ay nararamdaman pa rin. Nasa gilid ng lumang balete si Marco. May hawak na gunting na panghalaman. Pinupungasan niya ang mga palumpong. Pero hindi iyon ang tunay na inaasikaso ng isip niya. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang orasan sa wrist niya. Lumang relo. Gasgas na ang salamin, pero gumagana pa rin naman. Parang siya. 4 na taon. Bulong niya sa sarili. 4 na taon ng pagtatago. 4 na taon ng pag-iwas. 4 na taon ng pag-ibig na kailangang manahimik para lang mabuhay.
Marco? Napalingon siya agad. Sa likod ng punong mangga naroon si Elena. Hindi naka-eleganteng damit. Hindi nakaayos ang buhok. Simpleng bestida lang. Kulay beige, parang isa lang sa mga bisitang nawawala sa mansyon. Pero kahit na ganoon, alam ni Marco, hindi kailanman magiging ordinaryo si Elena Monteclaro sa mundong ginagalawan nila. Akala ko hindi ka makakalabas. Mahina niyang sabi habang nilalapag ang gunting. Sinabi ko magpapahangin ako. Sagot ni Elena. Mabilis ang tingin sa paligid. Wala namang sumusunod. Sa ngayon. Lumapit siya kay Marco pero hindi masyadong malapit. May distansya pa rin. Palaging ganon. Kahit mahal nila ang isa't isa, parang bawal pa rin ang bawat hakbang. Pagod na ako, Elena. Biglang sabi ni Marco na walang paligoy-ligoy. Walang lambing. Napatingin naman si Elena sa kanya. Pagod sa trabaho? Pagod sa pagtatago? Sagot niya. Pagod sa pagiging parang kasalanan. Nanahimik si Elena. Alam niya ang ibig sabihin noon. Ilang beses na rin nilang napag-usapan. Ilang beses na rin niyang pinangakuan ng hintay lang. Kaunting panahon pa. Aayusin ko. Marco. Mahina niyang tawag. Alam mo bang minsan? Patuloy pa ni Marco. Pakiramdam ko, multo ako sa buhay mo. Nandyan lang kapag walang nakakakita. Kapag gabi. Kapag tahimik. Hindi totoo yan. Mabilis sa sagot ni Elena, pero nanginginig ang boses. Mahal kita. Hindi ko sinasabing hindi mo ako mahal. Sagot ni Marco, diretso ang tingin. Ang tanong, kaya mo ba akong piliin? Parang tinamaan si Elena. Napaupo siya sa bangkong kahoy sa ilalim ng puno. Ramdam niya ang bigat ng tanong. Parang batong pinukpok sa dibdib niya. Alam mo naman si Papa. Sabi niya na halos pabulong. Hindi niya matanggap. Hindi lang ikaw ang paparusahan. Pati nanay mo. Pati lahat na nagtatrabaho dito. Napakuyom ang kamao ni Marco. Yan na naman. Lagi na lang takot. Hindi to basta takot. Napataas ang boses ni Elena bago niya agad pinahinahon. Ito ang realidad ko. Realidad mo? Ulit pa ni Marco. Ako, kami. Ano kami sa realidad mo? Hindi agad nakasagot si Elena. Sa loob ng mansyon, sanay siyang may sagot sa lahat. Kung paano umupo, paano magsalita, paano ngumiti. Pero kapag si Marco na ang kaharap niya, nawawala ang script. Hindi ko alam. Amin niya sa wakas. Pero alam ko ayoko mawala ka. Lumapit si Marco. Tuluyang binura ang distansya. Mahinang hinawakan ng kamay ni Elena. Magaspang ang palad niya. Bakas ang trabaho, araw-araw na pagbubungkal ng lupa. Ibang-iba sa makinis sa kamay ni Elena na sanay sa mamahaling sabon. Gusto kong ipaglaban ka, sabi ni Marco. Pero hindi pwedeng ako lang mag-isa. Napapikit si Elena. Sa isip niya, bumalik ang imahe ng ama. Ang malamig na boses, ang mga salitang wala kang karapatang pumili. Ang mga kapatid niyang nakangiti pero halatang sumuko na. Apat na taon, Elena. Dagdag ni Marco. Hanggang kailan? Bago pa siya makasagot, may narinig siyang yabag. Pareho silang napalingon. Isang kasambahayang dumaan sa di kalayuan. Si Aling Rosa, ang nanay ni Marco, may hawak na basket ng labada. Saglit na nagtagpo ang tingin ni Marco at Aling Rosa. Walang salita pero malinaw ang mensahe sa mga mata ng matanda. Mag-ingat kayo. Agad binitawan ni Marco ang kamay ni Elena. Bumalik ang pader sa pagitan nila. Kailangan ka nang bumalik. Pabilis sa sabi ni Elena. Baka hanapin ako. Tumayo siya, inayos ang bestida. Parang walang nangyari. Pero bago siya tuluyang umalis, huminto siya. Marco, tawag niya na nakatalikod. Hindi ako sumusuko. Tahimik naman si Marco. Hindi niya alam kung iyon ba ay pangako o pampalubag-loob lang. Habang papalayo si Elena pabalik sa mansyon, naramdaman niya ang bigat ng bawat takbang.
Parang bawat metro palapit sa kanya ay isang hakbang palayo kay Marco. Sa loob ng mansyon, sinilubong siya ng malamig na hangin ng aircon at mas malamig na katahimikan. May narinig siyang boses ng ama niya sa sala. May kausap ito sa telepono. Oo, sabi ni Don Ricardo. Handa na ang lahat. Ang mahalaga, mapapayag siya. Nanlamig si Elena. Alam niyang siya ang tinutukoy. Sa hardin naman naiwan si Marco. Nakatayo sa ilalim ng araw. Tumingala siya sa mansyon. Malaki, mataas. Parang pader na hindi niya kayang akyatin. Hanggang kailan, Elena? Bulong niyang muli. At sa pagitan ng yaman at kahirapan, ng takot at tapang, ng pag-ibig at kapangyarihan, unti-unting hinihigop ang dalawa sa isang bangin na pareho nilang kinatatakutan. Pero tila, papalapit na. Maaga pa lang ay may kakaibang galaw na sa mansyon ng mga Monte Claro. Mas marami ang kasambahay sa sala. Mas mahigpit ang utos sa kusina. At mas mataas ang boses ng head butler na paulit-ulit nagpapaalala ng oras. Ang mga kandila sa dining hall ay sinindihan kahit maliwanag pa sa labas. At ang mga mesa ay inayos sa parang para sa isang ingranding okasyon. Mas tuwid ang linya ng kubyertos. Utos ni Don Ricardo habang ini-inspeksyon ng mesa. Ayoko mapahiya sa mga bisita. Opo, Don. Sagot ng lahat. Halos sabay-sabay. Nakatayo si Elena sa gilid ng hagdan. Pinagmamasdan ng eksena. Nakasuot siya ng simpleng gown na kulay champagne. Hindi niya iyon pinilit. Pinadala lang iyon sa kwarto niya kaninang umaga. May kasamang maikling mensahe mula sa sekretarya ng ama. Ito ang isuot mo mamaya. Miss Elena? Tawag ni Yaya Nena. Hawak ang isang kahon ng alahas. Ito raw po, sabi ni Don Ricardo. Binuksan ni Elena ang kahon. Isang kwentas na may diamante ang nandoon. Mabigat, kumikislap, at pakiramdam niya ay parang tanikala. Kailangan ba talaga? Mahina niyang tanong. Ngumiti naman si Yaya Nena ng pilit. Mas mabuti na raw pong sumunod. Sa dining hall dumating ang mga bisita. Eksaktong 7:00. Nauna sina Don Rafael at Doña Beatriz. Parehong may tindig ng mga taong sanay na tinitingala. Kasunod nila ang anak nilang si Sebastian. Matangkad, maayos ang suot, at may ngiting parang laging may alam na hindi alam ng iba. Don Ricardo, masiglang bati ni Don Rafael. Mukhang lalo pong gumanda ang mansyon mo. Salamat, sagot ni Don Ricardo. Buong pagmamalaki. Maligayang pagdating. Nagmano si Sebastian kay Don Ricardo, pero ang tingin niya ay mabilis na gumala sa paligid. Parang sinusukat ang halaga ng bawat sulok. Nang mapansin niya si Elena, bahagyang tumaas ang kilay niya. So, this is Elena, sabi ni Sebastian na may halong aliw. Mas paganda sa personal. Nandigas si Elena sa kinatatayuan niya. Ngumiti siya. Ang uri ng ngiting itinuro sa kanya mula pagkabata. Magalang, kontrolado, walang emosyon. Salamat po, sagot niya. Sa hapagkainan, mabilis na naging sentro sa Sebastian ang usapan. Kinikwento niya ang mga negosyo niyang lumalawak sa iba't ibang bansa, ang mga bagong investment, ang mga koneksyon niya sa mga politiko at banker. Tawang-tawa naman si Don Ricardo sa bawat biro, sa bawat kwento ng tagumpay. Ganyan ang gusto kong marinig. Sabi pa ni Don Ricardo, may paghangang hindi niya tinago. May vision, may lakas ang loob. Habang nagsasalita ang lalaki, tahimik si Elena. Pinaglalaroan niya ang pagkain sa plato. Halos wala siyang gana. Sa bawat salitang binibitawan ni Sebastian, lalo niyang nararamdaman ang kaba. Parang unti-unting hinahabi ang isang plano sa harap niya. Kahit wala pa siyang alam kung ano yon. Anong trabaho mo ngayon, Elena? Biglang tanong ni Sebastian. Diretso ang tingin. Nasa foundation po ang pamilya. Sagot niya na maingat. Tumutulong sa mga outreach. Maganda yan, sabi ni Sebastian. Pero sayang kung hindi ka masusubukan sa mas malaking responsibilidad. Napatingin si Elena sa kanyang ama.
Nakita niyang umiti si Don Ricardo. Parang sang-ayon ito. May punto si Sebastian. Sabi pa ni Don Ricardo. Hindi ka na bata. Kailangan mong matuto sa totoong mundo. Totoong mundo. Para kay Elena, ang mundong yon ay laging may pader. Pagkatapos ng main course, nagpaalam si Don Ricardo na may kukunin lang sa library. Tumayo rin si Sebastian, sumunod sa kanya. Naiwan naman sa mesa sina Elena, Doña Beatriz at ang mga kapatid niya. Napakabait ng anak ninyo, sabi ni Doña Beatriz na nakangiti. Matagal na naming hinahanap ang babaeng makakaunawa sa kanya. Parang may malamig na tubig namang ibinuhos sa likod ni Elena. Hindi pa man sinasabi ng diretsyo, ramdam niya na ang direksyon ng usapan. Sa library, tahimik ang paligid. Isinara ni Don Ricardo ang pinto at hinarap si Sebastian. Anong masasabi mo? Tanong niya. Malinaw. Sagot ni Sebastian. Kampante. Si Elena ang tipo ng babaeng babagay sa pangalan ko. Sa negosyo. Mahalaga ang tamang partner. Tumango si Don Ricardo. Hindi ka magsisisi. Sa labas ng library nakaupo si Elena sa sofa. Nanginginig ang kamay. May kutob siya. At ang kutob na yon ay mas mabigat pa sa anumang sinabi ng mga bisita. Nang bumalik sina Don Ricardo at Sebastian sa dining hall, tapos na ang dessert. Tumayo si Don Ricardo at bahagyang kumatok sa baso. May nais akong ipahayag, sabi niya. Lahat ay napatingin sa kanya. Si Elena napalunok. Sa loob ng dibdib niya parang may paparating na unos. At sa sandaling yon, alam niyang ang hapunang ito, na puno ng ngiti at papuri, ay simula ng isang kapahamakan na hindi niya kayang takasan ng basta-basta. Tumahimik ang buong dining hall nang itinaas ni Don Ricardo ang baso. Ang mga kasambahay na kanina'y pabalik-balik ay biglang huminto sa gilid. Parang alam ng lahat, may mabigat na salitang paparating. Gaya ng sinabi ko, simula ni Don Ricardo na kalmado ang boses. May nais akong ipahayag ngayong gabi. Nakangiti si Sebastian. Kampante. Si Don Rafael at Doña Beatriz ay magkatabing nakaupo. Parehong tuwid ang likod. Parang handang-handa na sa anunsyo. Sa kabilang dulo ng mesa nanigas si Elena. Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa tenga. Napagkasunduan na namin? Patuloy ni Don Ricardo. Na mas palalimin pa ang ugnayan ng ating mga pamilya. Huminga si Elena ng malalim. Huwag ngayon. Ikakasal si Elena kay Sebastian. Parang may sumabog sa loob ng dibdib niya. Papa, agad na sabi ni Elena, tumayo siya mula sa upuan. Nanginig ang tuhod niya. Pinilit niyang tumayo ng tuwid. Hindi po. Nagkatinginan ng mga bisita. Si Don Ricardo ay dahan-dahang ibinaba ang baso at saka tumingin sa kanya. Ang tingin na matagal niya na ang kinatatakutan. Anong sinabi mo? Tanong niya na mababa ang boses. Hindi po ako ikakasal. Ulit na Elena. Hindi po ako handa. Hindi ko po. Umupo ka. Utos ni Don Ricardo. Papakinggan niyo muna ako. Nagmamakaawa si Elena. Hindi po pwedeng basta na lang. Umupo ka, Elena. Mas madiin na ulit ng ama. Hindi siya umupo. Hindi po ako ikakasal sa lalaking hindi ko mahal. Tuloy pa ni Elena. Tuluyan ng pumatak ang luha. Hindi po ako negosyo. Anak niyo po ako. Parang may biglang nagyelo sa hangin. Si Doña Beatriz ay nagkunwaring umubo. Si Sebastian ay bahagyang umiti. Pero malamig ang mata. Ricardo, maingat na sabi ni Don Rafael. Baka kailangan yung pag-usapan nito ng pribado. Hindi na kailangan. Putol pa ni Don Ricardo. Matagal na tong napag-isipan. Humakbang siya palapit kay Elena. Ang pag-aasawa ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Tungkol ito sa katatagan, sa pangalan, sa kapangyarihan. Pero paano naman po ako? Umiiyak na tanong ni Elena. May buhay din po ako. May pangarap po ako.
Tumawa ng bahagya si Don Ricardo. Isang tawang walang saya. Pangarap? Ang pangarap mo ay maging karapat-dapat sa apelidong dala mo. Napaupo si Elena sa silya. Parang nawala ng lakas ang buong katawan niya. Nanginginig ang balikat niya habang umiiyak. Papa, maawa po kayo. Halos pabulong niya na. Huwag niyo po ako ipakasal sa taong hindi ko kilala, sa taong hindi ko mahal. Makikilala mo rin siya, sagot pa ni Don Ricardo. At mamahalin mo siya, gaya ng ginawa ng mga kapatid mo. Napalingon si Elena kina Clarice at Regina. Pareho silang nakayuko. Walang nagsalita, walang naglakas loob. Si Sebastian ay isang mabuting lalaki. Dagdag pa ni Don Ricardo. Mayaman, may pangalan. Hindi tulad ng ibang, huminto siya sandali, tsaka tumingin kay Elena ng mariin. Ibang hindi mo dapat kinakausap. Nanlamig si Elena. Alam niya kung sino ang tinutukoy. Hindi niyo po siya kilala, sabi ni Elena na nanginginig ang boses. Hindi niyo po alam kung sino ang mahal ko. Biglang tumalim ang tingin ni Don Ricardo. At hindi ko kailangang malaman. Dahil hindi na mahalaga. Tumayo si Sebastian, nagkunwaring magalang. Elena, sabi niya, naiintindihan ko ang kaba mo. Natural lang yan. Pero maniwala ka, magiging maayos ang lahat. Tiningnan siya ni Elena, unang pagkakataon na diretsyo. Hindi po ninyo ako kilala, sagot niya. At hindi ninyo ako pag-aari. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sebastian, pero mabilis siyang inayos. Kung gano'n ang pakiramdam mo ngayon, lilipas din yan. Hindi to lilipas, mariing sabi ni Elena. Hindi ako papayag. Isang matinis naman na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang baso ni Don Ricardo na mariing inilapag sa mesa. Sapat na, sabi niya. Hindi kita pinalaking sumuway. Humukbang siya palapit. Halos magkaharap na sila. Makikinig ka. Ikakasal ka kay Sebastian. At tatapusin na natin ang usapang ito. Papa, kung hindi, putol pa ni Don Ricardo. Huwag ka nang umasa na may babalikan ka sa mansyong ito. Napahikbe si Elena. Itatakwil niyo po ako? Kung kinakailangan. Malamig na sagot ng ama. Tahimik ang lahat. Kahit ang mga kasambahay sa gilid ay parang napako sa sahig. Pinahid ni Elena ang luha niya. Nanginginig ang kamay. Kung ganyan po ang kapalit ng apelido ninyo, sabi niya, pilit na tumayo ng tuwid. Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Sumimangot si Don Ricardo. Maraming babae ang mangangarap ng posisyong binibigay ko sa'yo. Pero hindi po ako. Sagot ni Elena, halos pabulong pero malinaw. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos tumalikod si Don Ricardo. Tapos na ang hapunan. Utos niya. Elena, umakyat ka sa kwarto mo. Pag-isipan mo ang sinabi ko. Dahil mangyayari to. Gusto mo man o hindi. Hindi na nagsalita si Elena. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palayo. Bawat takbang, mabigat. Parang hinahatak siya pababa ng sahig ng mansyon. Pagdating niya sa hagdan, saglit siyang huminto. Lumilingon siya sa mesa. Sama niyang hindi malang tumingin sa kanya. Sa lalaking gusto niyang ipakasal. Sa pamilyang nananahimik. Sa gabing yon, habang umiiyak si Elena sa loob ng kanyang kwarto, isang desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. At alam niyang anuman ang piliin niya, may mawawala. Tahimik ang mansyon ng gabing iyon. Ang uri ng katahimikan na mas mabigat pa sa sigawan. Sa loob ng kwarto ni Elena, tanging ilaw ng bedside lamp ang nakasindi. Nakaupo siya sa gilid ng kama, yakap ang tuhod. Namumugto ang mga mata. Hindi pa rin humuhupa ang bigat ng mga salitang binitiwan ng ama niya kanina. Ikakasal ka kay Sebastian. Paulit-ulit iyon sa isip niya. Parang sarang plaka. Tumayo siya at binuksan ang closet. Sunod-sunod ang mga damit. Mamahalin,
Maayos, halos hindi nagagamit. Hinaplos niya ang tela, pero walang init. Parang hindi kanya ang mga yon. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang backpack na matagal nang nakatago sa likod ng closet. Hindi niya alam kung kailan niya yon huling ginamit. Binuksan niya at nagsimulang maglagay ng ilang perasong damit. Mga simpleng bestida, tsinelas, isang jacket. Wala ang mga alahas, wala ang mga mamahaling gamit. Sa drawer may maliit na kahon. Binuksan niya iyon. Nandoon ang ilang litrato. Siya at si Marco sa hardin. Kuha sa malayo. Palihim. Nandoon din ang notebook na asul na laging kasama ng mga lihim niyang pangarap. Huminga siya ng malalim. Kung hindi ngayon, kailan? Sa labas ng kwarto may dumaan na kasambahay. Agad niyang sinara ang zipper ng bag at pinatay ang ilaw. Ilang sandali siyang nanatiling nakaupo sa dilim. Hinihintay na bumalik ang katahimikan. Nang sigurado na siyang walang tao sa hallway, saka siya muling tumayo. Isinulat niya ang isang maikling sulat. Hindi para sa ama niya, hindi para sa mga kapatid, kundi para sa sarili niya. Pipiliin ko ang buhay na kaya kong panindigan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Mas maaga pa sa lahat. Nagsuot siya ng simpleng damit at naglakad palabas ng kwarto na parang ordinaryong umaga lang. Walang nakapansin. O baka may nakapansin pero piniling manahimik. Sa hardin, abala si Marco sa pagdidilig ng mga halaman. Huminto siya nang maramdaman ang presensya ni Elena. Napalingon siya. Gulat at kaba ang pumasok sa mga mata. Elena? Bakit? Marco. Putol na Elena. Diretso ang tingin. Kailangan nating mag-usap. Tumigil si Marco sa ginagawa. Bakit may nangyari ba? Tumango si Elena. May desisyon na. Parang huminto ang oras. Inilipag ni Marco ang hose. Anong desisyon? Lumapit si Elena. Mas malapit kaysa dati. Walang distansya, walang pagtatago. Magdanan tayo. Nanlaki ang mata ni Marco. Elena, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Ayoko nang mabuhay sa takot. Ayoko nang ipakasal sa lalaki hindi ko mahal. Huminga si Marco ng malalim. Alam mo pang ibig sabihin yan? Oo. Sagot na Elena. Iiwan ko ang lahat. Iiwan mo ang pamilya mo. Ang yaman mo. Sabi ni Marco na mabigat ang tono. Hindi magiging madali ang buhay kasama ko. Mas mahirap ang manatili. Sagot na Elena. Araw-araw ako mawawala sa sarili ko. Tahimik si Marco. Tumingin siya sa paligid, sa mansyon, sa mga tanim, sa mga taong dumaraan. Kung gagawin natin to, sabi niya, walang balikan. Tumango si Elena. Handa ako. Hindi kita mabibigyan ng marangyang buhay. Dagdag ni Marco. Hindi kita mapoprotektahan sa galit ng ama mo. Ngumiti si Elena. Isang ngiting may takot pero may tapang. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay. Kailangan ko ng kalayaan. At ikaw. Matagal na tumitig si Marco sa kanya. Sa wakas ay tumango siya. Kung ganun, gagawin natin. Nagbilinan sila ng mabilis. Gabi na pagkasundo ang oras. Sa likod ng lumang gate, ang gate na bihirang gamitin. Walang paalam, walang drama. Maghapon, pinilit kumilos sa Elena na parang walang nangyari. Kumain siya sa mesa, sumagot ng maikli kapag tinanong. Si Don Ricardo ay abala sa telepono. Hindi man lang siya tiningnan. Pagsapit ng gabi, naghintay si Elena sa kwarto hanggang sa humupa ang ingay. Kinuha niya ang backpack. Dahan-dahan, binuksan ang pinto. Sa hagdan may biglang tumawag. Elena? Nanlambot ang tuhod niya. Si Yaya Nena. Yaya? Mahina niyang sabi. Lumapit ang matanda. Tumingin sa bag tsaka sa mukha ni Elena. Walang tanong, walang sermon. Mag-ingat ka, sabi nito. At huwag kang lilingon.
Napaluha naman si Elena. Salamat po. Lumabas siya ng mansyon sa dilim. Puso'y kumakabog. Sa likod ng gate, naroon si Marco. Nakasuot ng simpleng damit. May hawak na maliit na bag. Handa ka na? Tanong ni Marco. Tumango naman si Elena. Handang-handa na. Naglakad sila palayo sa ilaw, palayo sa marmol, palayo sa apelyido na minsang nagbigay sa kanya ng lahat. Pero kinuha rin ang kalayaan niya. Habang papalayo ang mansyon sa likod nila, isang tanong ang nanatili sa isip ni Elena. Anong kapalit ng kalayaang pinili ko? Hindi pa niya alam ang sagot. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, ang hakbang na yon ay kanya. Madilim pa ang paligid ng tuluyan ng iwan ang lungsod. Nakaupo si Elena sa passenger seat ng lumang van na hiniram ni Marco sa kaibigan. Walang aircon, bahagyang basag ang bintana at may amoy ng lumang kahoy at gasolina. Tahimik silang dalawa. Hindi dahil wala silang gustong sabihin, kundi dahil pareho silang natatakot na baka masira ang sandaling iyon kapag nagsalita. Habang papalayo ang mga ilaw ng syudad, napahawak si Elena sa strap ng backpack niya. Doon niya lubos sa naramdaman. Wala na siyang binabalikan. Wala ng mansyon, wala ng silid na may malambot na kama. Wala ng yaya nagigising sa kanya tuwing umaga. Okay ka lang? Tanong ni Marco na saglit na lumingon. Tumango si Elena. Oo, pagod lang. Hindi niya sinabing kinakabahan siya. Hindi niya sinabing natatakot siya. Ayaw niyang madagdagan pa ang bigat sa balikat ni Marco. Pagsikat ng araw, unti-unting nagbago ang tanawin. Nawalang matataas na gusali, napalitan ng palayan at mga punong kahoy. Sa bawat kilometro parang may hinuhubad sa kanya. Ang ingay, ang bilis, ang kontrol. Pagdating nila sa probinsya, huminto ang van sa isang kalsadang lupa. Walang karatula, walang gate, isang makitid na daan lang na may mga bahay na gawa sa kahoy at yero. Dito tayo, sabi ni Marco. Bumaba si Elena, tumingin sa paligid. May mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada. May manok na gumagala at may amoy ng usok mula sa mga lutuan. Sa di kalayuan, may maliit na kubo. May dingding na kawayan at bubong na pawid. Ito ang bahay natin, dagdag ni Marco. Parang nag-aalala sa magiging reaksyon niya. Tahimik naman si Elena. Hindi siya nagsalita agad. Lumakad siya palapit sa kubo. Hinaplos ang haligi. Tiningnan ng loob. Isang mesa, 2 silya. Banig sa sahig. Sa gilid ay may kala na di uling. Sa likod ay may balon. Ito na ang mundo niya ngayon. Kung ayaw mo, simula ni Marco. Hindi. Mabilis sa putol na Elena. Ayos lang. Pero nang mapag-isa siya sa loob ng kubo, doon siya napaupo sa banig at tuluyang napaiyak. Hindi dahil sa nagsisisi siya, kundi dahil unang beses niyang naramdaman ang bigat ng pinili niya. Walang gripo, kailangan niya mag-igib sa balon. Ang timba, mabigat. Ang lubid, magaspang sa kamay. Ilang beses siyang napahinto, hinihingal. Sa mansyon, hindi niya kailangang magbuhat kahit ng baso. Masasanay ka rin, sabi ni Marco at pilit nagpapagaan. Matututunan mo rin. Ngumiti naman si Elena, pero nanginginig ang braso niya. Oo, matututunan ko rin. Sa tanghali, nagluto sila ng simpleng pagkain, kanin at tuyo. Nang tikman ni Elena, napangiti siya. Masarap. Napatingin naman si Marco sa kanya. Talaga? Oo, sagot niya. Ibang lasa kapag pinaghirapan. Kinagabihan, walang ilaw. Kandila lang. Tahimik ang paligid. May huni ng kuliglig. Nakahiga sila sa banig. Magkatabi, pero hindi magkadikit. Parang parehong iniintindi ang biglang pagbabago ng mundo. Natatakot ka ba? Tanong ni Marco. Oo, sagot na Elena na tapat. Pero mas natatakot ako sa buhay na iniwan ko. Kinabukasan, bumaba si Marco sa bayan para maghanap ng dagdag na trabaho. Naiwan naman si Elena sa kubo. Sinusubukan niyang maglinis, magayos,
Napansin niyang wala silang sapat na gamit, wala ring ipon, maliban sa ilang alahas na isinama niya. Kinuha niya ang kwentas na ibinigay sa kanya noon. Ang diamanteng minsang parang tanikala. Ngayon, ito ang magiging puhunan. Pagbalik ni Marco, sinabi niya ang plano. May kakilala akong bumibili ng ginto sa bayan. Tumango si Elena, walang pag-aalinlangan. Ibenta natin. Sa tindahan, tiningnan ng tindero ang alahas. Mahal to, sabi nito. Sigurado ka? Oo, sagot na Elena. Habang binibilang ang pera, may kirot sa dibdib niya. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil simbolo iyon ng tuluyang pagputol. Paglabas sila ng tindahan, mas magaan ang bag niya, pero mas mabigat ang bulsa. At sa unang pagkakataon, ang pera ay hindi utos ng ama, kundi bunga ng desisyon niya. Lumipas ang mga araw. Natuto si Elena na mag-igib ng hindi hinihingal, magluto gamit ang uling, maglaba sa palanggana. Nasugatan ang kamay niya, napaso minsan. May mga gabing tahimik siyang umiiyak, pero may mga umagang gigising siya na may kakaibang gaan sa dibdib. Isang hapon, umupo siya sa labas ng kubo. Pinagmamasdan ang langit. Walang pader, walang bantay. Walang nagdidikta kung anong oras siya hihinga. Ngumiti siya. Hindi madali ang buhay. Pero sa unang pagkakataon, ang hirap ay kanya. Hindi pinataw, hindi pinilit. At doon sa gitna ng alikabok at katahimikan ng probinsya, unti-unting naramdaman ni Elena ang isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Kalayaan. Lumipas ang ilang buwan sa probinsya na parang isang mahabang araw. Walang eksaktong oras, walang malinaw na hangganan sa pagitan ng pagod at pahinga. Natutong gumising si Elena sa tilaok ng manok, hindi sa tunog ng alarm clock. Natutong magbilang ng oras ayon sa sikat ng araw, hindi sa utos ng ibang tao. At sa bawat araw na yon, unti-unting tumitibay ang desisyon niyang manatili. Isang umaga, habang nag-iigib si Elena sa balon, napansin niyang mas madali ng paghila niya sa timba. Hindi na siya hinihingal gaya ng dati. Napangiti siya, isang ngiting hindi pilit, hindi tinuro. Parang sanay ka na. Biro pa ni Marco habang inaayos ang bakod. Wala naman akong choice. Sagot pa ni Elena sabay tawa. Kung hindi ako masasanay, wala kaming iinumin. Ngumiti si Marco. May kakaibang liwanag sa mga mata niya tuwing nakikita si Elena na ganito. Hindi bilang anak ng Don, kundi bilang babaeng handang matuto, handang maghirap. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kubo, pinapanood ang mga bituin na biglang nagsalita si Marco. Elena, mahina niyang tawag. Tingin mo ba? Okay na to? Napatingin si Elena sa kanya. Ang ano? Ang buhay natin, sagot ni Marco. Wala akong maibibigay na kasiguruhan. Wala akong malaking ipon. Wala akong apelidong maipagmamalaki. Tahimik sandali si Elena. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Marco. Pero may katotohanan, sagot niya. At yon ang wala ako dati. Huminga ng malalim si Marco. Gusto kitang pakasalan. Hindi naman nagulat si Elena. Parang matagal niya nang hinihintay ang sandaling yon. Hindi ang grande, dagdag ni Marco agad. Walang handa. Walang bisita mula sa syudad. Ngumiti si Elena. Mas gusto ko yun. Nagpakasal nga sila sa maliit na kapilya sa baryo. Walang dekorasyon, ilang bulaklak lang na pinitas ng mga kapitbahay. Ang bestida ni Elena ay simpleng puti, hiniram lang. Si Marco naman nakasuot ng maayos na polo at pantalon. Walang musika, walang photographer. Pero nang magsabi sila ng oo, parang may kumpletong mundong nabuo sa pagitan nila. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa, sabi ng pare. At sa halik na yon, walang takot, walang bantay, walang kondisyon. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng simpleng salo-salo. Kanin, gulay at kaunting ulam. May tumawa, may nagbiro, may nagkwento ng sariling paghihirap.
Doon unang naramdaman ni Elena ang tunay na komunidad, hindi dahil sa pangalan kundi dahil sa pakikisama. Lumipas ang mga linggo, mas lalong naging masinop si Elena. Natutong mag-budget, magtipid, maghanap ng paraan para mapagkasya ang kinikita ni Marco. Isang umaga, habang nagwawali siya sa labas ng kubo, bigla siyang nahilo. Napahawak siya sa poste, nanlambot ang tuhod. Elena? Sigaw ni Marco na makita siya. Ano nangyari? Hindi ko alam. Sagot niya na hinihingal. Nahilo lang ako. Ilang araw pang lumipas, paulit-ulit ang hilo. Ang pagsusuka sa umaga. Isang kapitbahay nagbiro. Baka buntis ka na, iha. Nanahimik si Elena. Nanlamig ang kamay niya. Kinabukasan nagpunta sila sa maliit na health center. Walang test kit. Walang machine. Tanging karanasan lang ng midwife. Congratulations! Sabi ng matanda matapos suriin si Elena. Buntis ka! Napaupo si Elena. Halo-halo ang emosyon. Takot, tuwa, kaba. Si Marco hindi agad nakapagsalita. Nang mag-sink in, napaluha siya. May anak na tayo. Sabi niya na parang hindi makapaniwala. Sa gabing iyon, magkatabi silang nakahiga sa banig. Nakahawak si Elena sa tiyan niya. Wala pang bakas, pero ramdam niya na ang bigat ng responsibilidad. Handa ka ba? Tanong niya kay Marco. Hindi. Tapat na sagot ni Marco. Pero pipilitin kong maging handa. Ngumiti si Elena. Ganon din ako. Sa gitna ng kahirapan may dumating na bagong pag-asa. Isang buhay na hindi nila pinili sa yaman, kundi sa pagmamahal. At habang tahimik ang baryo sa ilalim ng buwan, hindi nila alam na sa kabilang mundo, sa mansyon ng Monte Claro, may galit na unti-unting nag-iipon. Tahimik ang umaga sa baryo. Maagang gumising si Elena gaya ng nakasanayan. Nag-igib ng tubig sa balon. Mas mabagal na ang galaw niya ngayon, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa dinadala niyang buhay. Hawak niya ang tiyan niya habang binubuhos ang tubig sa palanggana. Maingat sa bawat hakbang. Magpapahinga ka muna. Paalala ni Marco mula sa loob ng kubo. Ako na dyan. Sandali na lang, sagot naman ni Elena. Kaya ko pa naman. Ngumiti si Marco, pero may halong pag-aalala. Sanay na siya sa tapang ni Elena, pero ngayon, ibang klase ang responsibilidad. May anak na silang iniingatan kahit hindi pa sinisilang. Maya-maya, isang kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw sa baryo. Tunog ng makinang hindi karaniwan doon. Hindi tricycle, hindi jeep. Isang mababang ugong na tila mayabang ang dating. Napalingon ang mga kapitbahay. May ilan pang lumabas ang bahay, nagtataka. Huminto ang isang itim na mamahaling sasakyan sa harap ng kubo ni na Elena at Marco. Makintab ang katawan. May tinted na bintana. Parang hindi bagay sa alikabok ng baryo. Nanlamig ang palad ni Elena. Marco. Mahina niyang tawag. Lumabas si Marco at nakita ang sasakyan. Nagtama ang tingin nila. Pareho nilang alam. Walang ibang dahilan para may ganitong klaseng kotse na tumigil sa harap ng kubo nila. Bumukas ang pinto. Isang lalaking nakabarong bumaba. Diretso ang tindig. Pamilyar ang anyo kahit ilang buwan na ang lumipas. Si Don Ricardo Monteclaro. Parang huminto ang oras. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan pero walang lumapit. Ramdam nila ang bigat ng presensya ng matandang Don. Parang may dala siyang bagyong hindi pa bumubuhos. Papa, halos pabulong na sabi ni Elena. Lumapit si Don Ricardo. Sinukat ng tingin ang paligid. Ang kubo, ang lupa, ang balon, ang kalan sa labas. May pagkasuklam sa mga mata niya, pero mas nangingibabaw ang galit. Ganito ka na ngayon? Tanong niya na malamig ang boses. Ito ang pinili mo? Huminga ng malalim si Elena. Papa, ano pong ginagawa niyo rito? Sinusundo kita. Diretso niyang sagot. Tama ng kalokohan to. Uuwi ka na. Umiling si Elena. Hindi po.
Napatingin si Don Ricardo kay Marco na nakatayo sa tabi ni Elena. Ikaw, sabi niya na mababang tinig. Ikaw ang dahilan nito. Humakbang si Marco pero hinawakan siya ni Elena sa braso. Ako po ang nagdesisyon, sabi niya. Huwag niyo po siyang idamay. May asawa ka na? Tanong ni Don Ricardo na parang hamon. Tumango si Elena. Opo. Parang sinampal lang doon. Napapikit siya saglit, saka muling tumingin. Mas mabigat na ang tingin. At yan? Tanong niya na tumingin sa tiyan ni Elena. Tahimik naman si Elena. Pagkatapos ay mariing sinabi. Buntis po ako. Isang hakbang paatras si Don Ricardo. Parang hindi inaasahan. Ilang buwan? 3. Sagot naman ni Elena. Tumahimik ang paligid. Ang mga kapitbahay ay nakasilip mula sa malayo. Si Marco ay napakuyom ang kamao. Handang ipagtanggol si Elena kung kailangan. Sinira mo ang buhay mo, sabi ni Don Ricardo. Mabagal at malinaw ang bawat salita. Sinayang mo ang pangalan ng Monteclaro. Hindi ko po sinayang. Sagot naman ni Elena na nanginginig pero matatag. Pinili ko lang po ang sarili ko. Pinili mong kahihiyan, sigaw ni Don Ricardo. Pinili mong lalaking to kaysa sa pamilya mo. Pinili ko po ang pagmamahal, sagot ni Elena. At ang anak ko. Tumawa si Don Ricardo. Isang tawang walang saya. Anak? Lalaking walang maibigay? Isang kubo? Isang buhay na puro hirap? Lumapit siya kay Elena. Halos magkaharap na sila. Wala kang babalikan sa amin, sabi niya. Kung hindi ka uuwi ngayon, huwag ka nang umasa. Hindi po ako uuwi, sagot naman ni Elena. May luha sa mata pero hindi umaatras. Dito po ang buhay ko ngayon. Saglit na tumingin si Don Ricardo sa paligid at saka kay Marco. Masasaktan mo siya, sabi niya. At kapag dumating ang araw na manghingi ka ng tulong, huwag kang kakatok sa pinto ko. Napaluha si Elena. Papa, wala ka ng ama. Putol pa ni Don Ricardo. Mula ngayon, ituring mong patay na ako. Parang may pumutok sa dibdib ni Elena pero hindi siya sumigaw, hindi siya lumuhod. Tumayo lang siya roon. Hawak ang tiyan niya at pinipigilan ng panginginig. Tumalikod si Don Ricardo at naglakad pabalik sa sasakyan. Bago pumasok, tumingin siyang muli kay Elena. Isang tingin puno ng galit at pagsisisi. Pero mas malakas ang galit. Umandar ang sasakyan, iniwan ang alikabok sa daan. Tahimik ang baryo. Walang nagsalita. Maya-maya, lumapit ang isang kapitbahay at marahang nagsabi, Ayos ka lang ba, iha? Tumango si Elena, kahit nanginginig ang tuhod niya. Nang tuluyang mawala ang sasakyan, saka siya napaupo sa bangko sa labas ng kubo. Napagugulgol siya. Buong katawan nanginginig. Yumakap si Marco sa kanya. Nandito ako, bulong niya. Hindi ka nag-iisa. Hinawakan ni Elena ang tiyan niya. Humihikbi. Pinili ko to, sabi niya sa pagitan ng luha. Kahit na masakit. At sa araw na yon, tuluyan ang naputol ang ugnayan ng ama at anak. Ngunit sa gitna ng sakit at pagtatakwil, may isang bagay na mas lalong tumibay. Ang pangako ni Elena sa batang dinadala niya. Na kahit wala ang yaman, kahit wala ang apelido, hindi niya hahayaang magkulang sa pagmamahal ang anak niya. Bumuhos ang ulan ng gabing iyon na parang may hinahabol. Malakas, tuloy-tuloy at may kasamang hangin na nagpapatagilid sa mga puno sa paligid ng baryo. Sa loob ng kubo, nakaupo si Elena sa banig. Pawis na pawis, nanginginig ang kamay na mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Marco, hingal niyang tawag. Agad na lumapit si Marco, hawak ang maliit na flashlight. Dito lang ako, sabi niya at pilit na pinapakalma ang boses, kahit naramdamang kaba.
Ihinga ka lang ng dahan-dahan ha. Napapikit si Elena. Ilang oras nang lumipas mula na magsimula ang pananakit. Noong una, inakala niyang ordinaryong kirot lang. Pagod, sabi niya sa sarili. Pero nang maging sunod-sunod ang paghilab, alam niya ang oras na. Hindi na tayo makakapunta sa health center. Sabi pa ni Marco, sumilip sa labas. Bahana ang daan. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Nelfa Subok at Lolita Palapaz. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Tumango si Elena. Pilit nang umiti kahit nangingilid ang luha. Okay lang, kaya natin to. Sa di kalayuan may kumatok sa pinto. Si Aling Mila, ang matandang kumadrona ng baryo. Basang-basa ang damit, may dala ang maliit na bag. Dito na lang, sabi ng matanda pagpasok. Malamig sa labas, kaya yan. Huminga si Marco ng maluwag. Salamat po. Pinahiga si Elena sa banig. Ang ilaw ay kandila lang at ang flashlight ni Marco. Sa bawat kidlat na sumisinag sa labas, sandaling luminaw ang loob ng kubo. Ang mga dingding na kawayan, ang mga aninong gumagalaw, ang mukha ni Elena na pilit na matatag. Malapit na, sabi ni Aling Mila matapos suriin. Lakas lang ng loob ha? Hindi ho ako susuko, sagot naman ni Elena. Mahina pero malinaw. Sa pagitan ng bawat paghilab, pumapasok sa isip niya ang mga huling buwan, ang pag-alis sa mansyon, ang pagtakwil ng ama, ang tahimik na buhay sa baryo. May sandaling napatanong siya sa sarili kung tama ba ang pinili niya, pero tuwing sumasagi ang pagdududa, hinahawakan niya ang tiyan niya at bumabalik ang lakas. Marco, sabi niya sa pagitan ng hingal, kung may mangyari man, wag. Putol ni Marco na nanginginig ang boses. Huwag mong ituloy. Ngumiti si Elena. Makinig ka. Alagaan mo ang anak natin. Hinawakan ni Marco ang kamay niya ng mahigpit. Ikaw ang aalagaan ko. Lumakas ang ulan. Parang kasabay ng sakit ang pagbuhos na to. Sa labas, walang ibang tunog kundi ang patak ng ulan sa bubong na yero at ang huni ng hangin. Sa loob, may iyak. May dasal, may pagpupumiglas. Isa pa, utos ni Aling Mira. Iira mo. Napahiyaw si Elena. Isang iyak na buhat sa lahat ng hirap at tapang na naipon sa kanya. Hinigpitan niya ang kapit sa kamay ni Marco. Pumikit siya. Inalala ang mga salitang pinangako niya sa sarili. Magiging matatag ako. At sa wakas, isang mahinang iyak ang pumunit sa gabi. Babae, sabi ni Aling Mila na may ngiting hindi maitago. Malusog. Napaluha naman si Marco. Lumuhod siya sa tabi ni Elena. Hindi makapagsalita. Hinawakan ni Elena ang maliit na sanggol na inilagay sa dibdib niya. Mainit, nanginginig, buhay. Hi! Bulong niya na ang luhang pumatak sa pisngi. Andito na si Mama. Pinangalanan niya siyang Ira. Hindi dahil sa uso o sa kahulugan sa libro, kundi dahil sa pakiramdam na dala niya. Parang hangin, tahimik pero nagbibigay buhay. Pagkatapos linisin at balutin ng sanggol, huminga ng maluwag si Aling Mila. Magpahinga na kayo, malakas ang bata, malakas din ang ina. Lumabas ang matanda, iniwan ang mag-anak sa katahimikan. Humupa ng ulan at sa pagitan ng mga patak na nalalabi, narinig ang unang huni ng madaling araw. Nakahiga si Elena, hawak si Ira. Pagod ang katawan niya. Masakit ang bawat galaw, pero may kakaibang kapayapaan sa dibdib.
Sa unang pagkakataon, mula nang itakwil siya, hindi niya naramdaman ang kawalan. Magiging okay tayo. Bulong niya sa anak. Hindi ko alam kung papaano, pero sisikapin ko. Hinawakan ni Marco ang balikat niya. Hindi ka nag-iisa. Tumango naman si Elena. Tumingin siya sa maliit na mukha ni Ira. Sarado ang mga mata. Bahagyang gumagalaw ang labi. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng pangako na mas mabigat pa sa anumang sumpa ng yaman. Hindi kita hahayaang maramdaman na maling pinagmulan mo, sabi niya. Kahit ano pang sabihin ng mundo. Sa labas, unti-unting sumisilip ang liwanag. Ang baryo ay muling gumising. Walang alam sa bagyong dumaan at sa bagong buhay na isinilang. Para sa iba, ordinaryong umaga lang yon. Pero para kay Elena, iyon ang simula ng pagiging ina. Isang papel na hindi niya pinili para sa karangyaan, kundi tinanggap para sa pagmamahal. At sa maliit na kubong yon, sa gitna ng kahirapan at katahimikan, isinilang hindi lang si Ira, kundi ang mas matatag na bersyon ni Elena. 5 taon ang lumipas na parang isang mahabang paghinga. May pagod, may hirap, pero may saya. Lumaki si Ira sa pagitan ng kubo at ng bakuran. Sanay sa alikabok at sa halakak ng mga batang kalaro. Marunong na siyang tumakbo, magbilang hanggang 10, at magtanong ng paulit-ulit na bakit sa lahat ng bagay. Papa, tingnan mo! Sigaw ni Ira isang hapon habang hawak ang maliit na papel na ginawang bangka. Lumulutang! Ngumiti naman si Marco, kahit may bahagyang kirot sa likod. Galing, sabi niya, pilit na masigla. Ingat lang ha? Napansin naman iyon ni Elena. Ang pagod na hindi nawawala, ang pamumutla, ang madalas na pagkahilo. Nung una, iniisip niyang normal lang yon. Mabigat ang trabaho ni Marco. Kung ano-anong pinapasok para lang may maiuwi. Minsan construction, minsan bukid, minsan kargador sa bayan. Magpahinga ka naman. Paalala ni Elena isang gabi habang naghahapunan sila ng sinigang na gulay. Parang iba ng itsura mo. Okay lang ako. Sagot naman ni Marco pero hindi niya magawang ubusin ang kanin. Napagod lang. Pero dumating ang mga araw na mas madalas siyang maupo kaysa tumayo. May mga gabing nilalagnat siya. May mga umagang nahihilo. Isang beses, habang nag-aayos siya ng bakod, bigla siya napaupo sa lupa. Humahabol ang hininga. Marco? Sigaw ni Elena, dali-daling lumapit. Ano nangyayari sa'yo? Hindi na siya sumagot agad. Namutla ang labi niya. Malamig ang pawis. Kinabukasan, dinala siya ni Elena sa maliit na ospital sa bayan. Ang pinakamalapit na kaya nilang puntahan. Sa emergency room, pinaupo si Marco sa metal na upuan. Amoy disinfectant. Maingay ang ventilador at may pila ng mga pasyenteng may sari-saring reklamo. Si Elena, hawak ang kamay ng asawa. Tahimik na nagdadasal. Ilang oras ang lumipas bago sila tinawag. Isang batang doktor ang humarap sa kanila. May hawak na papel. Kailangan po nating magsagawa ng tests, sabi nito. Maingat ang tono. May mga resulta po na kailangan pang kumpirmahin. Lumipas ang mga araw na pabalik-balik sila sa ospital. Bawat test ay may bayad. Bawat resibo ay parang karagdagang bigat sa dibdib ni Elena. Ibinenta nila ang natitirang gamit na may halaga. Lumang cellphone, maliit na alahas na itinabi ni Elena para kay Ira. Ngunit kulang pa rin. Isang hapon, pinatawag sila ng doktor sa maliit na opisina. Umupo si Elena. Pinaupo si Marco sa tabi niya. Tahimik ang paligid. Marco, sabi ng doktor ng diretso pero maingat. Ang findings po natin, may leukemia. Parang bumagal ang mundo. Ano po, Doc? Tanong ni Marco. Cancer sa dugo. Paliwanag ng doktor. Kailangan po ng agarang gamutan. Chemotherapy. Matagal at magastos po ito. Naramdaman naman ni Elena ang pag-init ng mata niya. Doc, tanong niya na nanginginig ang boses. Mga magkano po? Nagbigay ang doktor ng tansya. Hindi eksakto,
Pero sapat para maintindihan nila ang ibig sabihin. Hindi nila kaya. Tahimik si Marco. Tinitigan niya ang sahig. Parang may binibilang sa isip. Si Elena naman napahawak sa braso niya. May iba pa po bang paraan? Tanong niya. Charity? Tulong? May mga programa po. Sagot ng doktor. Pero kailangan pa rin maganda. At oras po ang kalaban. Paglabas nila ng ospital, umupo sila sa bangko sa labas. Tahimik ang hapon. May mga dumadaan. May mga nagmamadali. Parang normal lang ang lahat. Pasensya na. Biglang sabi naman ni Marco. Napalingon si Elena. Bakit mo sinasabi yan? Kung hindi sana kita sinama dito. Sabi niya sa mababang boses. Hindi mo sana to dinaranas. Mahigpit ang hinawakan ni Elena ang kamay niya. Huwag mo sasabihin yan. Hindi kita pinili para sa ginhawa. Pinili kita para sa buhay. Sa mga sumunod na linggo lalo pang humina si Marco. Minsan hindi na siya makatayo ng matagal. Si Ira napapansin na ang pagbabago. Papa, may sakit ka? Tanong niya minsan habang pinupunasan ni Elena ang pawis si Marco. Ngumiti naman si Marco. Konti lang anak, lalakas din ako. Pero alam ni Elena hindi iyon basta konti lang. Gabi-gabi binibilang niya ang pera sa maliit na kahon. Kulang. Kahit anong gawin, kulang. Tiningnan niya ang kubo, ang balon, ang mga gamit. Wala nang maibenta. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Ira, umupo si Elena sa tabi ni Marco. Mahina ang ilaw, tahimik ang paligid. Babalik ako sa Maynila. Sabi niya bigla. Napamulagat si Marco. Para saan? Hahanap ako ng trabaho. Sagot na Elena. Kahit ano, kailangan natin ng pera. Umiling si Marco. Ayoko maghirap ka ulit. Mas ayoko namang mawala ka. Sagot na Elena. Mariin pero may luha. Para kay Ira. Tahimik si Marco. Pagkatapos ay tumango siya. Parang sumuko sa katotohanan. Mag-iingat ka. Hinawakan ni Elena ang kamay niya, tsaka ang noo. Lalaban tayo. Sa gabing yon habang umuulan sa labas at tumahaplos ang hangin sa bubong ng kubo, nagdasal si Elena ng mas mahigpit kesa dati. Hindi na para sa sarili kundi para sa buhay ng lalaking pinili niya at sa kinabukasan ng batang umaasa sa kanila. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Hanggang saan siya dadalhin ng pagmamahal kapag pera na ang kapalit ng buhay? Maaga pa lang nasa biyahe na si Elena. Isang bus na may lumang upuan at maingay na makina ang sinakyan niya mula sa probinsya papuntang Maynila. Hawak-hawak ang maliit na bag na may laman ng ilang damit at sobre ng mga papeles. Medical records si Marco, resibo at isang sulat na ilang ulit niyang binasa at tinupi. Sa bawat kilometro mas bumibigat ang dibdib niya. Pagdating sa lungsod sinalubong siya ng ingay. Busina, sigawan, yabag ng mga nagmamadali. Ibang-iba sa katahimikan ng baryo. Ngunit mas mabigat pa rin ang kaba sa loob niya kaysa sa lahat ng ingay sa labas. Huminto siya sa tapat ng gate ng mansyon ng mga Monteclaro. Pareho pa rin. Mataas, itim. May mga bantay na diretso ang tindig. Ilang sandali siyang tumigil, huminga ng malalim, at saka lumapit. May pakay po kayo? Tanong ng gwardiya at sinukot siya mula ulo hanggang paa. Ang lumang sapatos, ang simpleng damit. Ako po si Elena Monteclaro. Sabi niya ng mahinahon. Anak po ako ni Don Ricardo. Nagkatinginan ng mga gwardiya. Isang tawag sa loob. Ilang minutong paghihintay. Parang bawat segundo ay hinihila ang loob niya. Pinapapasok po kayo, sabi ng gwardiya sa wakas. Sa loob ng mansyon, wala halos nagbago. Ang sahig na marmol, ang mga chandelier, ang amoy ng mamahaling pabango. Pero si Elena, ibang-iba na. Hindi na siya yung babaeng may kasamang yaya, may hawak na clutch. Isa na lang siyang ina na may dinadalang pag-asa sa sobre. Sa sala, naroon naman si Don Ricardo.
Nakaupo sa malaking sofa, may hawak na tasa ng kape. Hindi siya tumayo nang makita si Elena. "Anong kailangan mo?" Tanong niya, diretso, walang emosyon. Lumapit si Elena at nanginginig ang tuhod. "Papa, wala ka ng ama." Putol pa ni Don Ricardo. "Sabihin mo na kung anong pakay mo." Napaluha si Elena. "May sakit po si Marco." Walang reaksyon ng Don. "At?" "Leukemia po." Sagot niya na halos pabulong. "Kailangan po ng gamutan. Malaking halaga po ang kakailanganin. Wala po kami mapagkukunan." Tumahimik si Don Ricardo. Uminom siya ng kape at saka tumingin sa kanya. "At sa tingin mo, bakit ako tutulong?" Sa sandaling yon, ginawa ni Elena ang isang bagay na hindi niya inakala kailanman. Lumuhod siya sa marmol na sahig. Tumunog ang tuhod niya sa pagdikit. Ramdam ang lamig hanggang buto. "Papa," iyak niya. "Para po kay Ira. Apo niyo po siya." Nanigas si Don Ricardo. "Huwag mong gamitin ang apelido ko sa kahihiyang dinala mo." "Hindi po ako humihingi para sa sarili ko." Tuloy pa ni Elena, umiyak na. "Para po sa asawa ko. Para po sa anak ko. Kahit po utang. Kahit po anong tulong." "Tumayo ka," sabi ni Don Ricardo na mababa ang boses. Umiling si Elena. "Hindi po ako tatayo hanggat hindi niyo po ako pinapakinggan." May dumating na kasambahay sa gilid. Halatang aligaga. "Don, gusto niyo po bang lumabas ka?" Utos ni Don Ricardo. Tumayo siya at tumakbang palapit kay Elena. "Pinili mo ang buhay na yan," sabi niya. "Ngayon, panindigan mo." "Paninindigan ko po," sagot ni Elena nanginginig. "Pero, huwag niyo pong ipagkait ang buhay ng taong walang kasalanan." "Wala akong obligasyon sa inyo," sagot ni Don Ricardo. "Hindi ko anak ang lalaking yan. Hindi ko pamilya." "Papa," hikbe ni Elena. "Minahal ko po kayo kahit itinakwil niyo ako. Ngayon po ako po nagmamakaawa." Sandaling tumahimik ang sala. Sa labas ay may dumaan na kotse. Sa loob, naroon ang isang amang matigas at isang anak na nakaluhod. "Umalis ka," sabi ni Don Ricardo sa wakas. "Wala kang makukuha rito." Parang may pumutol sa hininga ni Elena. "Papa." "Guards," tawag ni Don Ricardo na hindi tumitingin. "Ihatid niyo siya palabas." Lumapit ang dalawang gwardya. Maingat pero matatag. Tumayo si Elena. Nanginginig ang katawan. Pinulot niya ang sobre na nahulog sa sahig. Bago siya tuluyang ilabas, humarap siya kay Don Ricardo. "Balang araw," sabi niya na tahimik pero malinaw. "Malalaman niyo kung anong pinagkait ninyo." Hindi sumagot ang Don. Sa labas ng gate, naupo si Elena sa bangketa. Hindi niya na napigilan ng iyak. Dumaan ang mga tao. May mga tumingin, may mga nagpatuloy lang. Sa mansyon sa likod niya, nananatiling nakasara ang pinto. Tinawagan niya si Marco. "Hindi sila tutulong," sabi niya na pilit na matatag ang boses. Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, mahinang sumagot si Marco. "Ayos lang. Umuwi ka na. Mag-ingat ka." Ibinaba ni Elena ang telepono at tumingala sa langit. "Panginoon," bulong niya. "Hanggang dito na lang po ba?" Tumayo siya at naglakad palayo. Dala ang bigat ng pagtanggi. Sa bawat hakbang, mas malinaw sa kanya ang isang bagay. Wala na siyang aasahan kundi ang sarili niya. At sa loob ng mansyon, habang muling umupo si Don Ricardo sa sofa, hindi niya alam na ang pagtangging iyon na magsisimula ng isang pagsisisi na hindi niya pa kayang harapin. Tahimik ang kubo ng gabing iyon. Tahimik sa paraang nakakatakot. Walang kuliglig, walang hangin. Tanging ang mahinang paghinga ni Marco ang maririnig. Nakaupo si Elena sa tabi ng banig. Hawak ang basang bimpo na paulit-ulit niyang pinapahid sa noo ng asawa. "Masakit ba?" Mahinang tanong niya. Umiling si Marco.
Pero kita sa mukha niyang hirap. Maputla ang balat. Nanlalalim ang mga mata. Ang lakas na dating meron siya, unti-unti nang nauubos. Si Ira, tanong ni Marco na halos pabulong. Natutulog na siya. Sagot na Elena. Napagod ka kalaro kanina. Ngumiti si Marco ng bahagya. Buti naman. Lumipas ang mga araw na parang iisang mahabang gabi. May mga sandaling tila okay si Marco. Nakakabangon, nakakakain ng kaunti. Pero mas madalas, nakahiga lang siya. Hinihingal, nilalagnat. Wala na silang pambili ng gamot. Wala ng ospital. Wala ng charity na tumatanggap sa kanila sa oras na kailangan nila. Isang umaga, hindi na nagising si Marco sa tawag ni Elena. Marco, bulong niya na marahang yumanig sa balikat. Gising na. Ngunit walang tugon. Marco! Ulit niya na mas malakas at nanginginig na ang boses. Hinawakan niyang kamay ng asawa. Malamig. Napahawak si Elena sa dibdib niya na parang doon niya hahanapin ang tibok na matagal niya nang pinakinggan tuwing gabi. Wala na. Isang iyak ang pumunit sa katahimikan ng kubo. Isang iyak na hindi kayang pigilan. Hindi kayang ikubli. Napahandusay si Elena sa sahig. Iyakap ang katawan ni Marco. Paulit-ulit na sinasabi ang pangalan nito na parang kaya pa niyang ibalik. Nagising si Ira sa ingay. Lumabas siya ng maliit na silid. Kusot ang mata. Mama? Tanong niya. Bakit umiiyak ka? Hindi naman agad nakasagot si Elena. Tumingin siya sa anak. Ang batang walang kaalam-alam sa bigat ng sandaling iyon. Si Papa. Pagod na. Sagot niya sa wakas. Pilit pinipigilan ng luha. Natulog na siya. Lumapit si Ira at tinawakan ng kamay ng ama. Papa? Tawag niya ngunit walang sagot. Sa libing maulan din. Parang sinadya ng langit na sabayan ng bigat ng dibdib ni Elena. Ilang kapitbahay ang dumalo. Tahimik at may dalang simpleng bulaklak. Walang kabaong na mamahalin. Isang payak lang. Sapat para sa isang lalaking namuhay ng tahimik at marangal. Nakatayo si Elena sa tabi ng hukay. Hawak si Ira sa kamay. Nanginginig ang bata. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na hindi niya maipaliwanag. Bakit nilalagay si Papa sa lupa? Tanong ni Ira ng pabulong. Lumuhod naman si Elena sa harap niya. Para makapagpahinga na siya. Sagot niya. Hindi na siya masasaktan. Napatingin si Ira sa hukay. Babalik pa siya? Hindi na nakasagot si Elena. Yakap na lang ang ginawa niya. Mahigpit. Parang doon niya ibubuhos ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Nang tuluyan nang mailibing si Marco, parang may isinama ring bahagi ng sarili niya. Isang bahagi na minsang naniwala sa pangakong kaya natin basta magkasama. Pagka-uwi sa kubo, may ramdamang kawalan. Ang banig na dati dalawa silang naghahati, ang baso ni Marco sa mesa, ang lumang tsinelas sa gilid ng pinto. Lahat paalala ng isang buhay na hindi na babalik. Gabi-gabi, tahimik na umiiyak si Elena. May mga sandaling galit ang nangingibabaw. Galit sa kanyang ama. Sa sistemang nagkulang, sa kahirapan, sa sarili niyang pag-asa. May mga sandaling gusto niyang sumigaw at itanong kung bakit kailangan mangyari yon. Pero tuwing maririnig niya ang mahimbing na paghinga ni Ira sa tabi niya, may isang tinig sa loob niya ang bumubulong. Lumaban ka. Isang gabi, habang pinagmamasan niya ang anak na natutulog, hinawakan niya ang maliit na kamay nito. Pangako, bulong ni Elena. Hindi ka lalaking kagaya ko. Takot, naghihintay, umaasa sa awa ng iba. Pinunasan niya ang luha at tumayo. Kinuha niya ang maliit na kahon ng mga papel, mga resibo, lumang ID, ilang alaala. Wala nang halagang pag-iyak lang. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanap ng trabaho sa bayan. Kahit ano, kahit mababa ang sahod, kahit pagod, para kay Ira.
Habang papalubog ang araw, tumingala si Elena sa langit. Wala na ang lalaking minahal niya. Pero may iniwang dahilan para magpatuloy at hindi siya susuko. Hindi para sa paghihigante, hindi para sa yaman, kundi para sa anak na natitirang mundo niya. Hindi madali ang desisyong umalis sa baryo. Doon ipinanganak si Ira. Doon inilibing si Marco at doon din unang natutong tumayo sa sariling paa si Elena. Pero alam niyang kung mananatili sila roon, paulit-ulit lang ang kakulangan. Walang sapat na trabaho, walang oportunidad para sa kinabukasan ng anak niya. Isang umaga, bitbit ang dalawang bag at hawak ang kamay ni Ira, sumakay sila ng bus papuntang Maynila. "Mama, doon ba tayo titira?" Tanong ni Ira habang dumidikit ang noo sa bintana. "Oo," sagot na Elena. "Magiging maingay pero mas maraming trabaho." Hindi na nagtanong si Ira. Bata pa siya pero sanay na siyang sumunod at umunawa kahit hindi pa niya lubos na iintindihan. Sa Maynila, tumira sila sa iisang maliit na barong-barong sa gilid ng riles. Yero ang bubong, karton ang dingding, at lupa ang sahig. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa loob. Kapag tag-init, parang hurno ang init. "Ayos lang to," sabi ni Elena sa sarili niya habang inaayos ang banig. "Sanay na ako." Nagtrabaho siya sa pabrika sa umaga. Mahaba ang oras, mababa ang sahod. Sa gabi, naglalabas siya ng damit ng mga kapitbahay para may dagdag. Madalas asin lang at kanin ang ulam. Minsan tinapay na hinati-hati. "Mama, busog po ako." Madalas sabihin na Ira kahit halata namang hindi. Ngumiti si Elena, pero alam niya ang totoo. Lumipas ang mga taon, lumaki si Ira na sanay sa pila sa poso. Sa mahabang lakaran papuntang paaralan, sa pag-aaral sa ilalim ng ilaw ng kandila kapag naputulan ng kuryente. Hindi siya nagreklamo, sa halip ay nagsumikap. "Mama," sabi ni Ira isang gabi habang nag-aaral, "gusto ko pong maging nurse." Napatingin si Elena. "Bakit naman?" "Para makatulong po," sagot ni Ira, "at para hindi na maulit yung nangyari kay Papa." Nanikip ang dibdib ni Elena pero ngumiti siya. "Magiging nurse ka rin," sabi niya. "Gagawa natin ang paraan." Masipag mag-aral si Ira. Laging may dalang medalya. Laging nasa honor roll. Kahit pagod si Elena galing trabaho, pinipilit niyang dumalo sa mga school program. Nakaupo sa likod, tahimik, pero puno ng pagmamalaki. Lumipas ang halos 20 taon na parang iisang mahabang pakikipaglaban. Nagpalipat-lipat sila ng inuupahan. Minsan sa ilalim ng tulay, minsan sa maliit na kwarto sa eskinita. May mga panahong walang trabaho si Elena. May mga panahong may sakit siya pero hindi pwedeng magpahinga. Nang makapagtapos si Ira ng high school, mas lalong tumindi ang hamon. "Accepted ka sa nursing school," sabi ni Ira, hawak ang papel. Nanginginig naman ang kamay. "Pero mama, mahal po yung tuition." Tahimik si Elena. Kinuha niya ang papel, tiningnan ang halaga. Para sa kanila, parang bundok ang halagang yon. "Kaya natin to," sabi niya kahit hindi niya alam kung papaano. Nag-apply siya kung saan-saan. Sa karinderya, laundry shop, hotel, may tumanggap, may tumanggi. Minsan umuwi siyang pagod at luhaan, pero hindi niya yun pinapakita kay Ira. Isang gabi, nadatnan niya si Ira ang nanay na nagbibilang ng barya sa mesa. "Mama," sabi niya, "pwede naman po akong huminto muna. Magtatrabaho na lang muna ako." Umiling si Elena. Hindi kita pinalaki para sumuko." "Pero mama, nahihirapan ka na." "Mas mahirap mawala ng pangarap," sagot ni Elena ng mariin. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Ira sa pag-aaral. Scholar sa isang semester, working student sa susunod. Naglilinis ng classrooms, nagsiserve sa cafeteria. Minsan nahihiya siya sa suot niyang lumang sapatos, pero iniisip niya ang mukha ng ama niya sa lumang larawan. "Para sa'yo, Papa," bulong niya minsan. Dumating ang mga panahong halos hindi na sila makabayad ng upa. May mga gabing umiiyak si Elena sa banyo. Tahimik, para hindi marinig ang anak.
Pero kinabukasan, babangon siya ulit. Magtatrabaho, lalaban. Isang hapon habang pauwi sila galing palengke, may nakita silang karatula sa labas ng isang restaurant. La Vista Royal, hiring waitress. Nagkatinginan sila ni Ira. Subukan natin, sabi ni Elena. Ang La Vista Royal ay hindi basta restaurant. Pagpasok mo pa lang parang may sariling mundo. Malamig ang aircon, makintabang sahig at mabango. Amoy mamahaling kape at steak. Ang mga tao sa loob, mga naka-corporate, mga naka-polo, mga naka-dress na parang laging may okasyon. Hindi yon tipo ng lugar na kinalakihan ni Elena at Ira. Pero para sa kanila, hindi ito sosyal. Trabaho ito, pag-asa ito. Nasa lobby sila ng unang araw ng interview, nakapila sa ibang aplikante. May mas bata, mas pino ang ayos, mas maayos ang sapatos. Si Elena, simpleng blouse at itim na palda. Si Ira, nakaputing polo at simpleng slacks na hiniram lang. Pero ang pinaka nagpabigat sa loob ni Ira, ang lumang sapatos niyang halos kupas na ang kulay. Mama, bulong ni Ira. Okay lang to? Okay lang. Sagot naman ni Elena na pinisil ang kamay niya. Ang mahalaga, marunong ka't masipag ka. Lumabas ang HR assistant at tinawag ang pangalan nila. Pinapasok sila sa isang maliit na opisina. Pagkatapos ng isang maikling interview at mabilis na skills check, kung paano magbitbit ng tray, kung paano mag-smile habang nagsasabi ng good evening, pinaupo sila sa labas para maghintay. Hindi nagtagal, may dumating na babae na matinis ang heels at parang palagi nagmamadali. Matangkad, maayos ang buhok, pulido ang makeup at sa dibdib niya nakapen ang ID. Miranda, branch manager. Sinong Elena at Ira? Tanong niya na walang ngiti. Tumayo naman sila agad. Kami po. Sinipat sila ni Miranda mula ulo hanggang paa. Tumigil ang tingin niya sa sapatos ni Elena, tsaka kay Ira. Nagtaas siya ng kilay na parang may nakitang dumi sa sahig. Waitress ang ina-applyan niyo, hindi to charity. Sabi niya ng diretso. Kaya kung sensitive kayo, umuwi na kayo ngayon pa lang. Hindi na sumagot si Elena. Sanay na siya sa ganong tono. Madalas mas masahol pa nga noon sa mansyon. Si Ira napalunok pero tumango. Good, sabi ni Miranda. Kasi dito, mabilis, walang drama, walang arte, at lalong walang kadugyutan. Tumayo si Miranda at naglakad palabas ang opisina. Senya sa sumunod sila. Dinala niya sila sa staff area. Siksikan, may lockers, may amoy ng detergent at pawis. Ito ang uniform na niyo, sabi niya at pinatos sa kanila ang 2 set. Bawal ang madumi, bawal gusot. At kapag nagkamali kayo, automatic, kaltas. Opo, sabay sagot naman ni Elena at Ira. Ayoko ng opo lang, singit ni Miranda. Dapat, yes ma'am. Yes ma'am, ulit ni Elena. Yes ma'am, ulit din ni Ira. Sa unang araw pa lang ramdam na ni Elena na hindi magiging madali. Lalo na makita niya kung paano makatingin si Miranda sa kanila. Parang hindi tao. Parang kagamitan. Nagsimula ang training. Sa dining area, ipinakita sa kanila ang table setup, ang wine glasses, ang mga pangalan ng pagkain na hindi nila kabisado. Kapag may nagtanong anong difference ng ribeye at tenderloin, sabi ni Miranda, at hindi ninyo alam, huwag na kayong umasa na matatapos ang araw niyo ng buo ang pride. Tahimik si Ira, pero nag-note siya sa maliit na notebook. Mabilis siyang matuto. Mabilis din siyang mag-adjust. Si Elena, mas mabagal sa English terms, pero mas matatag sa pagpigil ng emosyon. Dumating ang unang shift nila. Mataas ang volume ng orders. Mabilis ang galaw ng lahat. At doon, unang beses na napahiya si Elena. Habang nagdadala siya ng tubig sa isang mesa, nadala siya sa basang bahagi ng sahig. Hindi naman natapon ang baso, pero bahagyang lumingon ang mga customers. Mabilis na lumapit si Miranda. Anong klaseng galaw yan?
Bulong niya pero sapat na para marinig. Sa probinsya ba kayo lumaki? Ah, oo nga pala. Namula si Elena pero yumuko lang siya. Pasensya na po, ma'am. Pasensya doesn't pay bills. Sagot ni Miranda. Ulitin mo pa yan at tanggal ka na. Sa gilid, nakita naman ni Ira ang nanay niya. Pinipigilan niyang sumagot. Pinipigilan niyang ipagtanggol. Dahil alam niya, kapag sumagot siya, mas lalo lang lalala. Pero sa loob-loob ni Ira, may ibang sugat na mas matagal na nakabaon. Dahil 2 taon na nakalipas, may lihim siyang dala. Isang lihim na hindi alam ni Elena. 2 years ago, nung araw na yon, galing si Ira sa ospital para sa clinical duty. Pagod siya pero napansin niyang usapan ng 2 nurse sa hallway. Si Don Ricardo Monteclaro daw, kailangan ng kidney donor. Sabi ng isa, ang hirap humanap ng match. Napahinto si Ira, parang may kumalabog sa dibdib niya. Monteclaro, apelido iyon ng nanay niya. Umuwi siya kinagabihan at tinanong si Elena ng maingat. Mama, si Don Ricardo, buhay pa ba siya? Tanong niya. Nanigas naman si Elena. Bakit mo naman natanong yan? Narinig ko lang, palusot ni Ira. May sakit daw? Tumalim ang tingin ni Elena. Wala tayong pakialam sa kanya. Mama, sinaktan niya tayo. Putol na Elena. Tinanggihan niya ang papa mo. Tinanggihan niya tayo. Kaya wala tayong babalikan. Tahimik si Ira. Hindi siya nakipagtalo. Pero sa gabi, umiyak siya ng patago. Hindi dahil gusto niyang balikan ang yaman, kundi dahil uhaw siya sa ideya na may lolo siya. May taong maaari sanang magmahal sa kanya. Baka nagbago na. Baka kailangan niya lang ng pagkakataon. Baka kung may matinding nangyari, doon sila magkakaayos. At dahil malapit na siya noon sa medical world, nalaman ni Ira ang proseso. Nag-research siya. Nag-inquire sa ospital. Nagpa-test siya ng blood at tissue typing ng palihim. Match siya. Hindi niya sinabi kay Elena. Takot siya. Alam niyang magagalit ang nanay niya. Pero mas malakas ang paniniwala niya. Kapag natulungan ko ang lolo, balang araw, magkakaayos sila. Nang dumating ang araw ng operasyon, sinabi niya sa nanay niya na may training seminar. Nagpunta siya sa hospital mag-isa. Hindi siya umiyak sa harap ng doktor. Hindi siya umatras. Kayo po ba ang donor? Tanong ng nurse. Tumango naman si Ira. Opo, pero please, pakiusap niya. Anonymous po. At naging anonymous donor siya. Walang nakakaalam. Kahit si Don Ricardo hindi nakita ang mukha niya. Nasa ibang room ito, sedated, at ang doktor lang ang may buong records. Pagkatapos ng operasyon, masakit. Hindi madaling gumalaw. Pero ang mas masakit ay ang pag-uwi niya sa bahay na parang wala lang nangyari. Habang si Elena ay walang kamalay-malay. Mama, pagod lang ako. Palusot niya noon. At si Elena, dahil pagod din sa buhay, naniwala. Sa kasalukuyan, sa La Vista Royal habang pinapagalitan sila ni Miranda, napahawak si Ira sa tagiliran niya. Sa bahaging may peklat na halos hindi na halata. Hindi iyon malaking sugat sa labas, pero malaki sa loob. Minsan habang nagre-restock siya ng utensils, narinig niya si Miranda na may sinasabing pahapyaw sa isa pang staff. Mga ganyang tao, akala nila porke nakapasok sa sosyal na lugar, may karapatan na. Servidor lang naman. Naniga si Ira. Napatingin siya sa nanay niya sa di kalayuan. Yumuyuko, nagtitiis. Nilulunok ang insulto. At sa loob ni Ira may isang apoy na unti-unting lumalaki. Hindi niya alam kung kailan sasabog. Pero alam niya, darating ang araw na hindi nila kailangang yumuko. At sa araw na yon, malalaman ng lahat kung sino talaga sila. Hindi sanay si Elena sa ganitong klase ng lugar. Kahit dati pa siyang lumaki sa mansyon, iba ang hotel na to. Mas malamig ang aircon, mas puti ang ilaw, mas mabango ang hangin. Parang kahit paghinga mo ay may presyo. Ang sahig, makintab na makintab. Ang bawat mesa, may bulaklak at kristal.
Ang mga bisita parang lahat may pangalan at titulong dala. Sa service area naroon si Miranda. Nakasuot ng blazer na masyadong VIP para sa manager. Halatang excited pero hindi dahil charity. Excited na siya dahil may pagkakataon siyang ipakita kung sino ang mataas at sino ang mababa. Makinig kayong lahat. Madiing sabi ni Miranda habang sinisilip ang listahan ng table assignments. Ito ang pinaka-importanting event this month. Mga donor, mga socialite, mga business partners. Kapag napahiya ang hotel, napahiya rin tayo. At kapag napahiya tayo, tumigil siya tumingin kay Elena at Ira. Alam niyo na. Yes, ma'am. Sabay sagot ng staff. Nilapitan ni Miranda si Elena at Ira. Kayo, sabi niya. Diyan kayo sa gitna, sa mga main tables. Napatingin naman si Elena. Ma'am, baka mas okay po sa side? Side? Singhal na Miranda. Ano to, namimili ka? Kung hindi mo kaya, umuwi ka. Pero kung gusto mo pang kumain bukas, sundin mo ko. Nanahimik si Elena. Tumanguna lang siya. Si Ira huminga ng malalim. Alam niya ang larong to. Alam niyang sinasadya ni Miranda. Pagpasok ng mga bisita, nag-iba ang ritmo. Parang biglang bumilis ang mundo. May naglalakad na nakagown, may nag-uusap tungkol sa stock, may tumatawa ng malakas, at may mga kamera sa gilid na kumikislap. Serve! Sigaw ng head waiter. Bitbit ni Elena ang tray na may seafood platter, lobster, shrimp, sauce na kulay ginto sa ilaw. Mabigat, mainit. At habang naglalakad siya, nakita niyang may manipis na parte ng sahig na basa. Marahil may natapong yelo o tubig. Ma'am, basa po. Bulong niya sana sa staff pero huli na. Dumulas ang sapatos niya. Isang saglit lang pero sapat na para umuga ang tray. Tumalsik ang sauce at ilang peraso ng seafood, diretsong tumama sa barong at dibdib ng isang matandang lalaki na nasa dulo ng mesa. Ay! Sigaw ng lalaki, tumayo agad. Anong klaseng serbisyo to? Napatigil ang paligid. Parang lahat ng tunog sabay-sabay humina. Lahat ng mata napunta sa kanila. Pasensya na po, sir. Mabilis na sabi ni Elena. Nanginginig ang boses. Punasan ko po. Punasan? Galit na galit ang matanda. Alam mo ba kung magkano tong barong na to? Sumulpot si Miranda na parang hinihintay lang ang eksena. Ano nangyayari dito? Tanong niya. Pero hindi takot ang tono, kundi tuwa. Ma'am, sabi ni Elena, madulas po ang sahig. So ngayon sinisisi mo pa ang sahig? Putol ni Miranda sa malakas na boses. Hindi ka ba tinuruan ng basic etiquette? Waitress ka, Elena. Dapat marunong ka kahit nanginginig ka pa. Lumapit si Ira. Pilit pinigilan ng init ng ulo. Ma'am, pwede naman po ayusin, papalitan na lang po namin ng... Excuse me? Singhal na Miranda. Sino nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita? Nanlaki ang mata ni Ira, pero pinigilan siya at huminga siya. Pasensya na po. Ngumiti naman si Miranda, pero mas masakit ang ngiti niya. Alam niyo, sabi niya sa matandang lalaki, pasensya na po talaga, mga ganyan kasi hindi sanay sa ganitong lugar. Tumingin siya kay Elena at Ira mula ulo hanggang paa. Mga serbidor lang kayo. Hanggang dyan lang ang lugar niyo. Sa sahig at hindi sa mesa. May ilang bisita pang natawa. May ilan na nagtaas ang kilay. May ilan na kunwaring hindi narinig. Pero si Elena parang lumubog ang sikmura. Para siyang bumalik sa gabing itinakwil siya. Para siyang muling naging bata sa harap ng ama niyang hindi nakikinig. Linisin mo. Utos ni Miranda, mas malakas. Ngayon din. Lumuhod si Elena sa marmol, kinuha niya ang tela. Dahan-dahang pinunasan ang barong. Nanginginig ang kamay niya. Ang luha niya, pilit niya ang nilulunok. Sa gilid pinipigilan ni Ira ang panginginig ng panga. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagsigawan ng totoo. Pero pinili niyang manahimik dahil alam niyang kapag sumabog siya ngayon, mas lalala. At ayaw niyang masaktan si Elena sa mas matinding paraan. Sa isang sulok ng ballroom, may isang mesa na hindi masyadong pansin ng lahat. Pero puno ng mga taong may tunay na kapangyarihan.
Nandoon si Don Ricardo Monteclaro. Hindi siya nakatayo. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa eksena. May bigat ang tingin. Parang may kumikirot sa alaala. Pero sa dami ng tao, sa dami ng ilaw, walang nakapansin na siya yon. Hindi pa. Sa tabi niya naroon ang isang doktor. Kaibigang matagal niya nang kasama sa mga check-up at follow-up. Napansin ng doktor ang batang waitress na nakatayo. Nanginginig pero matapang ang tindig. Napansin niya ang hugis ng mukha, ang mata, at ang paraan ng pagsagot. Parang pamilyar. Mas lalo siyang napatingin nung mapansin niya sa ilalim ang uniform ni Ira. Sa tagiliran, ang bahagyang bakas ng peklat na tumambad saglit nang kumilos ito. Nanlamig ang doktor. Hindi pwede. Dahan-dahan siyang tumayo at lumayo sa mesa. Hindi siya lumapit sa gitna. Hindi siya gumawa ng eksena. Lumapit siya sa isang staff sa corridor. Tsaka tinawag ang isang hotel coordinator na kakilala niya. Pakiusap. Bulong niya. Pakitawag mo nga yung batang waitress na yun. Si Ira, dito sa hallway please, saglit lang. Ilang minuto ay dumating si Ira. Takot na takot at iniisip na baka tanggal na siya. Sir, ako po ba? Tanong niya. Tiningnan siya ng doktor ng mabuti. Parang kinukumpirma ang lahat. Ikaw si Ira, sabi niya. 2 years ago. Donor ka, tama? Nanlaki ang mata ni Ira at napaatras siya. How did you? Doktor ako sa team. Mahinang sabi ng doktor. Hindi mo ako naalala dahil gusto mong anonymous. Pero naaalala kita. Lalo na yung file mo. Lalo na yung dahilan mo. Nanginig ang daliri ni Ira sa gilid ng apron niya. Please, pakiusap niya. Halos pabulong. Huwag niyo pong sasabihin. Hindi pa po handa si Mama. Tumango ang doktor at marahan. Hindi ko sasabihin. Ngayon, huminga si Ira. Parang may nabunot na tinik. Pero hindi pa rin siya mapakali. Andito po ba siya? Tanong niya na halos hindi mailabas. Si Don Ricardo? Sagot ng doktor. Oo, andito siya. Napapikit si Ira. Parang bumigat ang loob. Pakiusap po, sabi niya ulit. Kung sasabihin niyo man, wag dito. Wag sa harap ng maraming tao. Ayoko masaktan si Mama. Sandaling natahimik ang doktor. Pero nakita mo yung nangyari. Sabi niya na mahina pero mabigat. Pinapahiya kayo. Tumungo si Ira at nangingilid ang luha. Sanay na po kami. Pero ayoko pong dito niya malaman. Ayokong sa kahihiyan magsimula ang pag-aayos. Tumingin ang doktor pabalik sa ballroom. Sa maginang pinahihirapan pa rin ang kahihiyan na Miranda. Lumamig ang tingin niya. Sige, sabi niya kay Ira. Babalikan kita. Pero Ira, hindi habang buhay maitatago ang katotohanan. Tumango si Ira. Alam ko po. Pagbalik ni Ira sa ballroom, natapos na ang eksena. Pero naiwan ang sugat. Si Elena tumayo na, nanginginig, pilit na nag-aayos ng sarili. Si Miranda nakangiting na kontento na parang nanalo. Next time, bulong niya kay Elena habang dumaraan. Tandaan mo kung nasan ka lang. Nagkatinginan sina Elena at Ira. Walang salita pero pareho nilang naramdaman. May bagyong papalipit. At sa kabilang dulo ng ballroom, nakaupo rin si Don Ricardo. Hindi pa kumikilos, hindi pa nagsasalita. Pero ang mga mata niya parang may desisyong unti-unting nabubuo. Hindi pa tapos ang gabi, pero parang wala ng lakas ang ingay ng ballroom. Matapos ang kahihiyan, bumalik sa kani-kanilang mesa ang mga bisita. Pero iba na ang tingin, hindi na aliw, kundi pag-uusisa. Si Elena ay nasa gilid, tahimik, pilit na pinipirmi ang panginginig ng kamay. Si Ira nakatayo sa tabi niya. Ramdam ang bigat ng lihim na alam niyang hindi na kayang itago. Sa isang sulok, si Don Ricardo ay nakaupo pa rin. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Ngunit ang dibdib niya ay kumikirot. Ibang sakit kaysa sa nararamdaman niya, 2 taon na ang nakalilipas. Ang sakit na yon, may halo ng alaala at pagsisisi. Lumapit ang doktor. Ang kaibigan niyang matagal nang tumahimik para igalang ang kahilingan ng donor.
Huminga ito ng malalim, tsaka marahang nagsalita. Ricardo, sabi ng doktor. Mababa ang boses, nanginginig. Hindi na ako mapakali. Kung mananahimik pa ako. Tumingin si Don Ricardo sa kanya. Ano yon? Sumulyap ang doktor sa mag-ina. Ang batang waitress, si Ira. Siya ang iyong kidney donor 2 taon na nakakaraan. Parang huminto ang mundo. Ano? Tanong ni Don Ricardo, namutla at napahawak sa mesa. Oo, mariing sagot ng doktor. Anonymous ang donor. Iyon ang hiling niya. Pero nakita ko ang sugat, ang galaw, at naalala ko ang file. Siya yun. At apo mo siya. Nanlaki ang mata ni Don Ricardo. Ang mga salitang apo mo ay parang umalingaw-ngaw sa buong pagkatao niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa bawat hakbang papalapit sa mag-ina, parang may bumibigat na alaala. Ang pagtanggi, ang pagtaboy, ang pagluha sa mansyon na hindi niya pinakinggan. Ira, mahina niyang tawag. Napatingin naman si Ira. Kita sa mata niya ang takot at tapang na magkasabay. Tumayo siya ng tuwid. Opo, sagot niya. Ako po. Bakit? Tanong ni Don Ricardo na basag ang boses. Bakit hindi ka nagsabi? Dahan-dahan namang sumagot si Ira. Dahil ayoko pong masaktan si Mama. At naniwala po ako na balang araw magkakaayos din kayo. Parang may bumagsak sa dibdib ni Don Ricardo. Lumuhod siya, doon mismo sa marmol na sahig ng ballroom. Sa harap ng anak na minsang pinalayas niya at ng apo na hindi niya nakilala. Elena, sabi niya na nanginginig, patawad. Tahimik ang paligid. Ang mga bisita, ang mga staff, lahat ay napatingin. Si Miranda nakatayo sa di kalayuan, nanigas. Ang ngiting kanina ay mapang-ape ay tuluyan ang nawala. Patawad. Ulit pa ni Don Ricardo na mas malinaw. Pinabayaan kita. Pinabayaan ko ang anak mo. Nabuhay pala ako dahil sa dugo ng apo ko. Samantalang hinayaan kong ipahiya kayo. Lumapit ang doktor at tumayo sa tabi niya. Parang saksi sa katotohanan. Kung may dapat managot dito, sabi ng doktor, hindi ang mag-inang to. Tumingin naman si Don Ricardo kay Miranda. Ikaw, mariing sabi niya, sa ngalan ng anong karapatan mo sila pinahiya? Napatitig naman si Miranda, nanginginig ang labi. Don, hindi ko po alam. Hindi mo alam? Putol ni Don Ricardo. Sa harap ng lahat, ininsulto mo ang anak ko at apo ko. Simula ngayon, wala ka ng trabaho dito. Don, tangka ni Miranda. Security, tawag ni Don Ricardo. Ihatid siya palabas. Tahimik na sinundo si Miranda. Walang palakpak, walang tuwa. Tanging bigat ng hostisya ang naiwan. Huminga ng malalim si Don Ricardo at muling humarap kay Elena. Hindi ko maibabalik ang nawala, sabi niya. Hindi ko maibabalik si Marco. Pero kung papayag ka, hayaan mong bumawi ako. Tahimik si Elena. Ang mga luha niya ay hindi nagalit, kundi pagod na luha. Luha ng mga taong matagal nang nasaktan. Tumingin siya kay Ira. Mama, sabi ni Ira na mahina pero malinaw. Hindi ko ginawa yan para sa yaman. Ginawa ko yan dahil gusto ko may lolo ako at gusto kong buo tayo. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, huminga si Elena at tumango ng bahagya. Hindi madaling magpatawad, sabi niya. Pero para sa anak ko, susubukan ko. Tumayo si Don Ricardo, nanginginig ang tuhod at iniabot ang kamay kay Elena. Salamat, bulong niya. Sa mga sumunod na araw mabilis ang pagbabago. Isinara ni Don Ricardo ang usapan. Walang press, walang palabas. Ngunit ang desisyon ay malinaw. Si Elena ang itinalagang mag-manage ng La Vista Royal. Hindi bilang awa, kundi bilang pagkilala sa tapang at dignidad niya. Nagpatuloy naman si Ira sa pag-aaral ng nursing. Buong suporta, walang kondisyon.
ngunit pinili pa rin niyang magtrabaho at mag-aral bilang paalala sa sarili kung saan siya nanggaling. Bumalik sila sa mansyon, hindi na bilang mga alipin ng apelyido, kundi bilang pamilyang handang magsimulang muli. Sa hardin kung saan minsan nagtago ang pag-ibig at luha, may bagong pagtawa. Isang hapon, naglakad si Don Ricardo sa hardin kasama si Ira. "Maraming taon ang sinayang ko," sabi niya. "Pero salamat sa buhay na ibinigay mo." Ngumiti naman si Ira. "Salamat din po sa pagkakataong magmahal." At doon sa pagitan ng lumang sugat at bagong simula, muling nabuo ang pamilyang matagal nang wasak. Hindi sa yaman, hindi sa kapangyarihan, kundi sa pagpapatawad. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!